bukas ng aking mga mata ay aking nakita. Nakita ang pagmamalabis at pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga nasa katungkulan. Nakita ang paghihirap, pagmamahal at paglaban. Paglaban ng mga individual para masunod ang pagbabagong kanilang hinahangad. Pag-aangad na maganda para sa ating inambayan. Inambayan na bigyan ng katarungan. Hola amigas, ako si Kapitan Tiago, ang tatay-tatayan ni Maria Clara. Ako ang nagligtas sa buhay ni Ibarra. Kami ang mag-asawang Espadanya. Ano ba? Crispin! Basilio! Nasaan ang mga anak ko? Ako si Doña Consolacion ng kaway ni Victorina. Ako si Ibarra, iniibig ni Maria Clara. Ako si Padre Damaso, ang tunay na ama ni Maria Clara. Ako si Maria Clara, ang iniibig ni Ibarra. Ako si Crispin, anak ni Sisa. Ako si Basilio, anak ni Sisa. Mahal kong Maria Clara. Ay, nakakakilig. Wala po tayo na sige. Mahal kong anak, di ka ba nagsatawa sa mga sulat ni Ibarra? Hindi po, Papa. Ayaw ko mamuhay na ito lang aking binabasa. Alam ko, huwag ka sana mabibigla sa aming babalita. Ha? Ano po yon? Babalik na si Ibarra sa Pilipinas. Ang saya-saya ko po. Kailan po siya babalik? Sa susunod na linggo, maghahanda ako ng salo-salo para sa kanyang pagbalik. Anak, anak, huwag ka naman malungkot. Hindi po, Ama. Nakapag-ipin na po ako ng 7 taon para sa kanya. Kaya 7 araw. Masaya po talaga. Masaya din ako para sa'yo, anak. Mamang talaga ang mga Indyo. Hindi nakaka-appreciate ng mga walang modo. Padre Damaso, nandito tayo sa mga bahay ng Indio. Ano naman ngayon? Ito naman si Padre Damaso. Magandang gabi sa inyong lahat.
ipakilala sa inyo ang anak ng iyong mga kaibigan ko si Rafael Ibarra. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Crisostomo Ibarra. Padre lang, ito isang matalik na kaibigan ng aking ama. Narinig ko yung sinabi. Pero nagkakamali ka. Hindi ako ang kaibigan ng iyong ama. Ang mali po. Ikaw ang anak ni Don Rafael Ibarra. Hindi po kayo nagkakamali. Maligayang pagbabalik galing sa Europa. Kilala ko ang iyong ama. Ama ng pag-uusap. Kahandaan ng pagkain. Ano ba naman yung si Kapitan Sago? Di man lang ako pinakayala sa mga babae. Magandang gabi po. Ako po si Crisostomo Ibarra. Kaya mo itrata sa isang pistita, pulag ka ba? Hindi naman ako bulag. Ay, alam kong maganda ako. Hindi ibig sabihin nun kaya mo na ako mabuhay. Kailan ka ba pumunta ang Europa? Itong taon pong nakalipas. Siguro nakalimutan mo na ang tungkol sa ating bansa. Sa totoo lang, palagi kong iniisip ang bansang Pilipinas. Itong bansa yata na ito ang nakalimut sa akin. Ano ang pinakamagandang lugar na napuntahan mo? Nagdaranan ko ang bawat bansa at nalaman kong ang kalayaan o ang pagkakalipin ng isang bansa ang nagdidikta ng kasalanan o paghihikahos. Yan lamang ang nalaman mo. Sinayang mo lang ang iyong pera sa pagpunta sa mga walang kwentang lugar. Muna muna ako. May mga bagay pa akong kailangan sikasuhin. Hindi ako papayag. Malapit ang dumating si Maria Clara. Nakita mo ba yon? Nakita mo? Ganyan ka ba sana mapag-aralan niyo kapag pupunta din kayo sa Europa? Kung hawak lang ang gobyerno, pagbabawal ko ang magpunta doon. Ay, halos 2 taon akong nawala at wala man naman makakalimutan. Binata, naging kaibigan ko ang iyong ama. Mukhang kilala niyo po ang aking ama. Pwede ko po bang itanong kung paano siya nakapatay? Hindi mo alam. Pero alam mo saan siya namatay. Hindi ko po alam. Wala bang nagsabi sa'yo na namatay sa bilangguan? Sino ang namatay sa bilangguan? Ang iyong ama. Ano? Anong sinasabi mo? Inaasan niyo ba ako? Di ba sinabi mo kanina, ikaw ang anak ni Don Rafael Ibarra? Ba, baby, bobo! Autak pa mo dito na Yan naman ma. Anong klase ka tao pati pasit pinapatulan mo? Yan na lang mga bata pumapatol sa paslit. Oo nga, pinabalik sa'yo. Pakawalan niyo ako dito! Wala akong kasalanan! Paano na mga anak ko? Bakit siya namatay sa bilangguan? Kahit marangal lang iyong ama, nagkaroon din siyang kaaway. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Nakikirami ako. Dinami-rami ng babae sa iba't ibang bansa. Hindi mo ba ako nakalimutan? Makalimutan ba kita? Wala akong kapangyarihan hindi ko isipin. Lagi din kitang iniisip. Noong inihatid mo ako sa amin, naglagay ako ng korona ng dahon sa ibabaw ng iyong ulo. Natuwa ka at nagpasalamat kaya iyon, nagbati na tayo ulit. May ipapakita ko sa'yo. Ito ang mga daong pinagay mo sa ulo ko. Ay, tinago pala yan. Pasensya na aking mahal. Nakalimutan ko ang aking mga tungkol. Pupunta pa ako sa puntod ng aking ama. Ah, ganun ba? Umiingat ka aking mahal.
7 taon kami hindi nag-usap, tapos hindi man lang niya pinabot ng 7 minuto ang aming pag-uusap. Maria Clara, umiyak ka ba? Hindi po, Padre Damaso. Padre Damaso, nandiyan ka pala. Maupo ka muna. Santiago, kailangan natin mag-usap sa iyong opisina. Ah, sige. Nandiyan ang puntod ng iyong ama. Bigla akong naalala. Nasira nga pala ang lupa. Nasaan yung puntod na may cross? Ah, yung cross na sinunog ko? Bakit sinunog? Kasi may nag-uutos ng padre. May papakita mo naman siguro sa amin ang puntod. Wala na roon ang bangkay. No? Anong sinabi mo? Taka ka ba? 1 taon pa lang yan bago nilibig. Inutusan lamang ako ng padre. Nadalhin yun sa simenteryo ng mga intik. Ginawa mo yan. Huwag kayo magalit, senyor. Hindi ko naman ginawa yan. Buti naman natin hindi mo yung ginawa. Umuulan kasi nun. Kaya tinapo ko na lang sa ilog. Ano? Napakalaki mo namang inutin. Nangyaya ka, anong karamalan mong gawin niya sa aking ama? Bitawan niyo ako! Di ako nagpakulo sa iyong ama. Hindi yun. Binahukay mo siya at pinalipat sa ibang simenteryo. Ano? Hindi ako yung gumawa nun. Kung hindi ikaw, sino? Wala naman ba kundi si Father Damaso? Basilio! Huwag kayong maalis dyan. Hanggang maganda, Crispin. Tatakas ako sa sabihin ko kayo na. O pagkain na dapat sa mga anak ko, kinain ng asawa ko. Inay! Ang anak ko! Huwag ka matakot, Inay. Nasa simbahan si Crispin. Anong ginagawa niya doon? Anong nangyari sa'yo? Nadapa ka ba? Binaral po ako ng gwardya. Anak, buti naman nakaligtas ka. Anong ginagawa ni Crispin sa simbahan? Napagkamalan po siyang nagnakaw ng 2 onsa. Nagnakaw? Hindi, mabait si Crispin. Hindi porket mahirap tayo, pagbibigyan nila tayong magnanakaw. Inay, paano kaya kung kausapin ko yung anak ni Don Rafael Ibarra para matulungan tayo? Oo, sige anak. Saan po ito pwedeng lagay? Kahit saan. Nandiyan po ba si Crispin? Kanina nandito siya, umalis na siya kasama niya yung mga nanakaw niya. Pupunta na sa bahay ninyo ang gwardiya. Hanapin mo lang ang mga anak mo, palibasa kasi barbadong ama nila. Huwag ka umiyak dito, umalis ka. Crispin, nasa na kaya? Sabihin mo ang totoo kung tatali ka namin sa buwan at bababay. Ikaw ba ang nanay na magnanakaw? Anong sabi mo? Ako ang nanay na magnanakaw? Nasaan ang pera ninako ng anak mo kagabi? Hindi nagnanakaw ang aking mga anak kahit sila'y nagugutom. Hindi porke mahirap kami na agad ang inyong pagbibintangan. Hindi lahat ng mahirap magnanakaw. Sumama ka sa akin. Crispin! Basilio! Pinaanak ko! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Crispin! Mga anak ko! Crispin! Basilio!
Hindi mo sa'yo! Hindi ito! Amin! Mahal ko ang Crisostomo, masaya talaga ako. Hindi ko inaasahan na yayain mo akong maganda. Kung mahal ko, kaya gusto ko bang yayayain ko kung dito. Siguro para sa iyo, ako ay tubig. Na kapag hindi mo ininom, hindi mo makakayanan. Ganun na nga. Bakit mahal ko? Masama ba ang pakiramdam mo? May mga naalala lang ako. Tungkol ba sa ginawa ni Padre Damaso sa iyong ama? Nakausap mo na ba si Padre Damaso? Para saan ba ang mga nangyari natin hindi na mababalik pa? Maghihiganti ka ba kay Padre Damaso? Hindi na ako mabiganti. Papatingin lang ako ng para. Buhaya, buhaya! Tulungan mo siya, Ibarra! Mabuti na lang nailigtas mo siya, tapos talaga ako. Ayos ka lang ba, Elias? Nasusunod mas mag-ingat ka. Hindi na kita matutulungan. Salamat ulit. Sige, magtulungan tayo. Ganun rin sa'yo. Kumain na po kayo, Tiniente at Padre Sal. Ibarra, nalaman mo na ba kung sino yung matake kay Padre Damaso kahapon? Sinong matake? Inatake si Padre Damaso? Oo, si Elias daw yung umatake sa kanya. Sino? Si Elias? Wala kang matigil po. Inatake mo siya kanina, ang tatanga nyo. Criminal siya? Hindi halata. Mabuti, hindi kayo nasaktan. Pakainin natin siya. Madilim ang gabi at wala ang aking mga anak. Si isa ang pangalan niya, di ba? Nanay yan na napagkamalan na nagnakaw. Hindi pa rin niya mahanap ang kanyang mga anak. Kawawa naman siya. Naiwan ko muna kayo. Senyor Ibarra, may bisita po kayo. Unahin mo dito. Elias? Niligtas mo ang buhay ko noon, kaya niligtas ko din na sa'yo. Pero kalahati pa lang ang nababayaran ko sa utang sa'yo. Kaya huwag mo muna akong pasalamatan. May babagawa ko sa'yo. Magsalita ka! Huwag mo sabihin sa iba ang tungkol sa mga babalang sasabihin ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Alam kong gusto ko nilang ulitin pero hindi ko na ipapahuli. Hindi ko iniisip ang sarili ko. Ikaw ang iniisip ko. Anong ibig mong sabihin? Pero kan nakaraan, ang iyong lola at iyong amay may mga kaaway. Kilala mo yung mga kaway ko? May kilala akong isa. Huwag mong kalimutan ang mga sinabi ko. Ililigtas mo ang iyong sarili para sa kapakanan ng bansa. Kailan ulit tayo magkikita? Kung kailan mo gusto, basta kung kailangan mo ako, andito lang ako para sa iyo. Para sa iyo, gagawin ko ang lahat para iligtas ka. Babayaran ko ang lahat ng utang ko sa iyo pa hanggang sa akin kamatayan. Ganon din ako sa'yo, Elias. Matawid niyo ba ang trabaho po sa sermon?
Abay, oo naman. Paano mo nasabi? Di niyo ba napapansin, si Padre Damaso sa tuwing siya ay sumisigaw at nagdadabog siya ay tumataba? Alam niyo ba si Don na Victorina kanina? Tapos salita kay Father Damaso, kala mo di siya mataba. Ito nga. Pasin dyan. Pinag-uusapan ba kayo? Tuloy nyo. Nabanggit lang kasi ni Senyor Ibarra tungkol sa pagpapatayo niyan ng paaralan noong Tungkol dyan pala. Wala akong alam tungkol sa architecture. kapag paaralan na ang pinag-uusapan, kailangan natin ng eksperto dyan. Expert? Wala na talaga mas tatangan sa mga Indio. Ano ba bang kailangan sa isang paaralan? Mahal ko, ang ganda mo talaga. Salamat, mahal ko. Alam mo kasi, ang mga Indio, kapag may napag-aralan na sila, meron na silang titulo. Pero pupunta pa rin sila sa Europa para lang sayangin ang pera. Ang Diyos na ang bahala sa kanila. Ang ama ng isa sa mga ahas na ito ay kinarusahan na ng patay sa bilangguan at saka Walang lalapit. Mahal ko. sabi lang mo ako ng totoo. Hindi mo man lang ginangangang ang mga padre. Huwag kayong lalapit. Akala mo ba, padre, mas mataas ka sa ibang tao kaya may karapatang panghusgahan sila? Ang ama ko ay marangal. Sinakripisyo niya ang kanyang sarili para sa akin at para sa kapakanan ng bansa. Puro mabubuti ang kanyang ginawa. Para sa taong ito, binuksan niya ama ko ang kanyang pinto. Pinaupo niya ito sa sariling lamesa. Trinato niya itong kaibigan. Pero anong ginawa ng taong ito? Pinagbintangan niya ang aking ama. Hinabol niya, pinakulong niya. Pinalipat niya ang bangkay. Binastos niya ang alaala ng aking ama. Huwag mo itong gawin, mahal ko. Maria Clara, bakit ka malungkot? Hindi pa matutuloy ang kasalanan ng iba. Eh di pakasalan mo na lang si Linares. Ayoko. Nag-iinarte ka pa. Kumain mo na si Linares na pakasalan. Ganyan, Victorina. Pakasalan mo siya kung ayaw mo magkagulo. Siya ang gusto kong pakasalan mo. Tumahimik kayo lahat. Ang puso ko'y para kay Bara lamang. Sinisigawan mo pa kami? Oo, dahil hindi pinahahalagaan ang puso ko. Napakabastos mo, babae ka. Iha, gusto kong pakasalan mo si Linares. Kung ayaw may magmadre ka na lang. Wala kayong karapatang papiliin ako. May karapatan ako dahil ako ang tunay na ama. Masama akong balita. Hindi naman ito yung ating. Dahil ipapakasal ako sa isa. Babadal na lang ako. Paalam. Pangit naman ng mga pangit. May wala pang galang sa mga tulad nating mga harlipa. Ano tinitingin mo ba? Nahigit ka ba sa akin? Mahal ko esposa, huwag ka mag-iskandalo dito. Ayaw ka nahigit ako at bakit? Sabihin ko sa'yo, Doña Alpereza, hindi ako probinsyanan katulad mo. Sa sobrang sopistikada kang tao, walang nakakapasok na alperes sa aming bahay, kundi naghihintay lamang sa aming pintuan. Aba, Senyora Puput, hindi nga nakakapasok ang mga alperas kundi ang mga pilot na tulad ng iyong asawa. Aba, talagang ginagalit mo ko ah. Doña Consolacion, dito tayo magtuos, walang hiyang probinsyana, labendera ka lang naman nung napikot mo yung asawa. Tumurang gulang, sige, pagbibigyan kita. Sige kayo. Magsitigil kayo para kayo mga ayop. Tokado yung kayo sa tao. Ala, pagsisiyan ninyong ang mga kasalanan na at siguraduhin yung mamamisal kayo. Iha, nagulat ka ba? Di ba inaasahang dadalaw ko sa iyo kasal?
Bakit ang lamig na kami mo, anak? May problema ka ba? Bakit anak? Dahil ba kay Linares? Hindi dahil sa kanya. Mahal mo pa ba ako? Anak, Kung mahal mo ako, i-address mo ako sa namin ni Linares. Basta't buhay siya, kaya ko magdusa at maghirap, basta't pinaririnig ako tungkol sa kanya. Pero ngayon pinatay na siya, wala na akong dahilan para mamuhay. Kung buhay siya, ipapakasalan ko si Linares, pero ngayon patay na siya. Magmamadre na lang ako, kaya papakamatay. Let's go! patunarin mo ako anak sa mga kasalanan ko sa'yo. Magmamadre na lang ako. Anak, hindi pwede. Kailangan may iksal ka sa ibang lalaki. Magmamadre ako, papakamatay. Anak, piliin mo na ang kahit sinong lalaki. Ayos naman na sa akin. Pipiliin ko magmadre. Sige, kahit masakit sa akin kalooban, magmamadre ka. Ayaw ko mamatay ka. Totoo nga pala na may Diyos na nagpaparusa. Sana ako na lang ang naparusahan at wag na ang anak ko. Senyor, itatago muna ito sa Mandaluyong. Para mamuhay kasama ang mga estranghero. Para mabuhay ka na mapayapa dahil may kaibigan ka sa Espanya. Elias, naghirap ka dahil sa pamilya ko at 2 beses mo nang iniligtas ang buhay ko. Lumuhay tayo ng para magkapatid. Ito ang hindi ko kayang mabuhay ng kaya sa akin. Senyor, nandito tayo ng isa. Huwag ako noon pero... Senyor, magtago tayo. Senyor, hindi ko yung sila. Itago mo ang iyong sarili. Hindi, dito ka lang. Magkikita tayo sa punto ng lolo mo, sa distaras ng pakto. Nay! 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 Anong nangyari sa iyo, Nay? Nabaril po siya. Nasugatan ako at may 2 araw na ako hindi kumakain at umiinom na. Hindi magtatagal at mamamatay na ako. Sinugin mo na lang ang aming bangkay ng aking ina. Kung walang makarating na sino man, kakain mo ang mga gintong ginawa ko. Ariin mo yun at gamitin mo sa pag-aaral. Mamamatay na ako. Hindi ko man nalalaman na sila ang naging bukang niwayway ng aking bahay. Ngayon mga pahag na makikita ninyo siya at wag at makakalimutan lugmok na pagkasawi sa gilid ng gabi.